another beautiful day here in A Day with Mommy Pretty. So, it's been a while since nung last video natin kasi hindi pala medyo naging busy, naging super busy tayo sa trabaho at iba't ibang ganap and ganaps. And today, ayan, kasama natin ang isa sa aming mga dear friends sa church. So, they are going to be soon to be pa, okay, na groom and bride, Mr. MJ Nagales, and tama ba? Nagales? Yes po. Oo. Tapos Yes si po. Jocelyn Bunghala. Yay! Hello po. Hello. Ayan. So, nandito kami ngayon, somewhere in Tagaytay, para sa kanilang prenup shoot. So, nag-took kami ng ilang snippets for their videos, tsaka mga photos, ganyan. So, ngayon naman, nandito kami ngayon, tambay, ganyan, cooling down before kami umuwi. So, we would like to take this opportunity na makachika yung ating couples for today. Dahil dyan, ready na ba kayo sa ating very random interview questions? Ready na po. Nasinggahan lang po namin ito. Wala po itong script, wala po kahit anong napag-usapan. Talagang very raw, very random. So, ang unang tanong, ayan na, bakit kayo magpapakasal? Hindi, mamaya na yun. So, since kailan ba nag-start yung love story nyo? Anong year ba to? 2011 po. 2011. High school. Third year high school po kami. So, high school sweethearts talaga. Yeah. So, nung back then, nagkaroon ba ng any break-up or cool-off, dire-diretso ba hanggang ngayon 2025? No po. Nung nag-break po kami, nung 8 months lang po kami ng 2011. Then, 8 after months. 4 years po, nagkabalikan po ulit kami. 2015 po kami nagkabalikan after nung breakup namin ng 4 years po yung naging ano. Kayo na lang mag-compute. Basta 2011 nag-start. Nag-break after 8 months, after 4 years, nagkabalikan sila. Anong cause ba nung break-up nyo? Ikaw, MJ, bakit nga ba kayo nag-break after 8 months? Ayan, reason kung bakit. Okay. After nung parang 3 days akong naging walang paramdam. Hindi ko siya na-inform na magka-camping kami sa church. Youth camp ito. Opo. Youth camp. So, youth camp, tapos after 3 days, yun nga, 3 days yung lumipas nung camp. After 3 days, bumalik ako. Siyempre, galing from camp po. Ayun. So, mabait na mabait ka, no? Galing ka sa camp. Very enlightened, gano'n. Very enlightened. Very, Okay. very, parang, realizations, ganyan. We're too young and we're too, So, ayun, yun yung mga na-realize ko nung time niya. Tapos pagbalik ko po nun, nung after ng 3 days sa camp, nag-chat ako sa kanya nun ng walang Kasi, walang intro. Tapos, ayun, na kami. Napag-break ka sa kanya. Without, Telling her the reason tapos why. without rin po, parang first na kausapin muna din siya about dun. So, yun. So, hindi mo na siya kinausap. Basta nakipag-break ka na lang after mo mag-camp, gano'n. Ayun. Okay. Okay. So, ayun nga, guys. So, since si MJ, kasama siya sa youth camp sa church namin, Christian church na. So, after that 3-day camp, nagkaroon siya ng realization na it's too early for them to be in a relationship, diba? So, ganoon naman lagi ang ina-advise kapag ganyang mga camp sa ating mga kabataan na bago ka pumasok sa isang relasyon, siguraduhin mo muna na siya na talaga yung pinag-pray mo, siya na talaga yung will ni Lord para sa'yo, and siya yung pakakasalan mo. Ganun yun. Diba? Nagre-react yun nandun sa likod ng kamerang ito. Yun. So, dahil sa ganung realization, tingnan nyo naman guys, meant to be talaga. Sila pa rin naman after i-break ni MJ si Jan. So, paano naman yung diba, binrake ka ni MJ. So, na-hurt ka, nagtanong ka ba? Ano ba nangyari? Nag-breakdown ka ba? High school ka pa lang noon. Literal na nag-breakdown po ako. Talagang sobra po yung iyak ko. Na-unpairan ka? Na Opo, bakit kasi biglang ang gano'n? unfair po na out of the world, bigla na lang i-break niya ako ng walang kahit anong explanation. Then yun, parang nagtatry pa po ako mag-chat sa kanya. Hindi niya na po ako nire-replyan that time. Ay, Hanggang sa
yun, nag-last message na po ako sa kanya and then inaccept ko na lang po Na-break unti-unti na. nang walang closure na nakuha man lang. Si MJ napaka-obedient, meron ng hurt. Hindi ko pa Number. po, hindi ko pa po naiintindihan nung time na yun. Siyempre, Tama hindi na. pa po nag-church naman po ako nung high school. Pero Pero hindi hindi- pa po ganun kadip yung understanding ko. And you really, Sa mga, sa mga ganong bagay. Opo. Oo. Pero ngayon naman po na adults na kami and yung sa span ng 10 years na relationship namin, naman po, unawaan ko naman po na buti na lang po nangyari. Nangyari. Kasi siguro kung before po tuloy-tuloy kami, sobrang immature po namin and baka mas magkasakitan po kami. Kasi hindi kayo ngayon, kayo, no? Apo, baka hindi po kami umabot dito. So anong mga message nyo doon sa mga kabataan ngayon, sa mga youth, ayan, sa mga youth natin dyan, na nasa ganong klaseng sitwasyon, in a relationship, mga bago pa lang, syempre, habang nag-aaral, anong advice nyo sa kanila? I-break din, MJ? Siguro sa akin specifically for the boys, for the gentlemen na Ayan, sa mga kabataan. nag-i-start ng, ayun nga, makaramdam ng mga Love. feelings yan, love, ng mga crush. I mean, it's okay na siguro magkaroon ng someone na maging crush, ganyan. But it really is important to understand when, pagpapasok Kailan sa yung right ganyang... time. Yes po. Pagka papasok sa ganyan is hindi siya biro. Kasi nung time na kami nung high school, I mean, nandun yung intention na parang crush ko siya, ganyan. But, kasi parang talagang bata pa kami nung time na yon and marami akong na-realize nung nanggaling ako sa camp na hindi pa, too early pa for us and for me din kasi nga meron pa akong mga kailangang maintindihan, ma-realize sa mga bagay-bagay. So, siguro that ang maipapayo ko sa mga gentlemen sa mga boys is mag-commit kayo once na meron na kayong sariling work. Yun siguro yung pinakauna. Tsaka na kayo, emotionally prepared na kayo. Emotionally, syempre spiritually din. Dapat alam nyo na kung how the relationship works between two working adults, ganyan. So, ayun, yun yung siguro Advice mo. maiiwan ko sa mga Kabataan. Yes. Okay. Pursue your dreams muna, guys. Pursue your dreams. Yan. Yes, correct. So, ipapapanood ko to kay Andres para naiintindihan Andres. niya. Shout out, Andres. Okay, so jump tayo. So, from that time na nag-break kayo, so, syempre, kanya-kanyang move on. Paano naman nangyari na nagkabalikan kayo ulit? Hindi ko po alam, pero may times po namin sa nagkakamustahan po kami. Random messages. Opo, random messages po. Hanggang sa, Nagkaroon kayo ng relationship Ako in po, between? nagkaroon po ka. Okay. Then, nung time po, ayun po pala, nung time na may relationship ako, abangers po pala si MJ. Na mag-break kayo? Opo. Okay. As in, inamin niya po, ini-stalk niya daw po yung ex ko nung time na yun. Talaga? Opo. Tapos Okay. nung nalaman niya po na wala na kami yun, nung simpleng kamustahan na po, kinuha niya po yung number ko. Tapos doon na po nagsimula ulit. Tapos nag-break na kayo nung ex mo? Break na po talaga. Break na kayo. Okay. So si MJ na. Ay, hindi, ang ganda mo din. Hindi ka nababakante, girl. Hindi po yan nakamove on sa akin. Okay. Hindi siya Hindi, pero nakamove on. ilang months naman po yun bago po Bago ako mag-ano. mag-entertain Minake sure ko ulit. po na Okay ka na? Opo, okay na. I see. So, bakit si MJ pa din yung pinili mo despite dun sa ginawa niyang pag-break sa'yo nang walang kaabog-abog ng mga panahon yun? Siguro talagang sobrang love ko po kay MJ kasi. Masusunod. Opo, totoo po. Sobrang parang nandun po yung part na nasaktan ako. Pero hindi po talaga nawala din yung Yung love mo, yung Yeah. feelings mo for Opo. Tapos yun, nung time po na yun, syempre na nag-start kami na magkaroon ng conversation ulit. Doon ko po na-realize na siya po talaga kasi hindi po siya takot sabihin sa akin na kung ikaw yung magiging dahilan ng
paglayo ko kay Lord sa ministry, Oo. wag na lang ikaw. Ginanon niya ako. Talagang parang naano po ako. Talaga ba? Opo, ginanon Oo. niya ako. Pero yun, noong time po na yun, talagang naano ko, ito na po talaga. Kasi I know na yung man of God po talaga siya. Wow. Yan, gano'n. Alam ko po na safe na po yung puso ko. Ganyan. And, yun. Pati ayun po, na naging, legal na po kami both sides. Okay. I see. So, ikaw, nung time na yon na pinopursue mo yung dreams mo, nag-aaral ka, wala kang nag-iibang girlfriend? Wala po Wala ka Pero, talaga dinate man lang or MUM? actually, wala po. Parang may mga nakausap lang po ako ng mga... Pero hindi mo pinurso. Hindi rin po Dahil? pursue. Dahil? Siguro hindi rin po talaga Wala rin. Hindi po ka nag-work. interesado? Hanggang ganun lang. Hindi rin po nag-work tapos hanggang kausap Si Just lang talaga yung gusto mo. Ever since? Opo. Solid. Inaano ko siya eh. Inaabangan ko siya palagi pag nagpo-post. Tapos nagpapapansin ako sa kanya sa So, wala kang comment. ibang girlfriend at all? Si Just Wala po. Ay, Wala. the one and only. So, parang- pagkatawag ko siyang the one and only. Wala mo. Literal na first and last ganun. Oh. Tingin na haba. First and last. Oh. So, bakit si Jocelyn? Bakit si Jocelyn at si Jocelyn? Siguro siguro two different perspective yung may bibigay ko before nung third year kami, nung high school kami. Parang ako sa kanya nun. Parang yung attitude niya dati as she is now, ganun pa rin siya eh, mabait pa rin siya eh. Alam mo, si Adrian, sabi niya sa akin noon, mabait daw ako noon. Mabait ako noon. May noon? Noong nakilala niya ako, mabait ako noon. Sabi niya, oo. Sige. Ngayon, wag na natin pag-usapan. So, mabait siya mula noon hanggang ngayon. Opo. Nung nagkabalikan kami nung third year college na siya, tapos first year college naman ako. Siguro, mas nakilala ko pa siya kasi 4 years yung lumipas. So, parang mas naging mature siya, ganun. Mas naging siya. Tapos, the way she handles things, parang yung maturity niya yung time na yun. Tsaka, siya eh, grabe yung pasensya niya sa akin eh. Mahaba pasensya. Mukha lang po sa MJ yung mas mabait sa amin dalawa. Pero ikaw Pero talaga. ako po ikaw talaga. Sabi naman niya mahaba yung pasensya. Sana ako din masabihan ng mahaba ang pasensya. Please, hindi ko pa naririnig yung mahaba ang pasensya ko. But anyway, so sige. So moving forward, ayan, nandito na tayo. So ano yung turning point na naramdaman nyo na eto na talaga, gusto na talaga namin i-embrace yung next level ng relationship which is marriage. So, what made you decide na eto na, magpo-propose na ako kay Jocelyn, hindi ko na palalampasin tong taon na to or araw na to? Ano yun? Ano yung turning point mo? Ate? Bali, siguro, after ng mga 5 years yung basta yung mga later on na nung relationship namin, 5 to 6 years na, parang doon na kami nagkakaroon ng mga usap na Pero maplanuhan nyo na yung wedding. So parang parehas naman kami nakakaramdam na, okay, hindi naman to for short term lang na relationship. Parang for long term na, for lifetime. So, nung nagka-work siya, di ba, nauna po siyang nagka-work sa akin. So, ayun, doon parang sinasabay ko na rin yung thinking ko doon na, okay, may work na si... Pwede na, financially. may work na si Ja. So, parang kailangan mag-level up na din yung mga namin, yung mga priorities namin, ganyan. Tapos hanggang sa, ako din nung nagka-work na, parang na-embrace ko na rin unti-unti. Tapos, siguro yung turning point is 6 years ganun natin. Kasi na-realize ko kung gaano siya pasensyosa sa akin. Okay. Tapos, So yun talagang pasensya. Tapos the way na hindi niya ako sinukuan even after ng mga kakulitan ko. To visualize lang yung kung gaano siya kapasensya sa akin. Parang may one time na away kami na. May one time na nag-aaway kami. May silent treatment ako dati eh.
Ganun ako. Tapos hanggang sa, hindi ako nag-reply sa kanya. To the point na, Mahilig siyang di nagre-reply. No? Silent treatment po talaga. Sana binablock mo na. Hindi po, pinuntahan ko po siya sa bahay. Pinuntahan mo. Pinuntahan ko po siya sa bahay, no? Oh. Tapos, hindi niya po ako nilabas. Nangyari po sa akin. Ay, oo. sobrang, ewan ko ba, parang bilib po ako sa kanya nun na ganun siya, ka-firm sa akin, ka-pasensya. Tapos, ako na ngayon pinapagalitan po ni mama natin na, ano ka ba, ganyan. Shoutout kay Tita Lilian. Shoutout mama. Ayun, ganun po siya to give. So, ganun yung pasensya niya sa'yo. Oo. Kahit may mga toyo ka. Yun, ganun pa. Kahit Hindi kasi may nung part sa na- Justin. Yun na yung naging turning point mo na Oo. talagang Nung papakasalan mo na talaga itong naisip babae. ko, pag binabalikan ko yung dating mga So yun po yung naging Oo. ano ko sa kanya talaga. Okay. So, ikaw, sige, mukhang totoo nga, mahal mo talaga si MJ kasi kahit despite of ganong mga toyo, despite of mga ganong mood niya, di ba, na dapat babae yung may matinding mood swings, pero mukhang siya sa inyong dalawa. Ikaw yung nandyan na nagpasensya sa kanya. So, hindi na ako magda-doubt kung bakit nag-said yes ka dun sa proposal ni MJ. So, what are the things that you're excited about kapag nandun na kayo sa marriage life? Ano ba yung mga nilook forward nyo pag kasal na kayo? Siyempre, bukod dun sa magkasama na kayo together, bubuo na kayo ng pamilya ninyo. Ano yung mga bagay na nilook forward nyo? Ayan. Actually, palagi po kami may conversation na ganyan. Parang nangangarap po kami. Ano yung mga Then, dreams mo? Yun, yung mga nilo-look forward po namin once na married na kami is yun po, palagi na po kami magkasama, ganyan. Tapos, yun, di ba po may... Umiiyak si MJ. Tinitigil ko kayo, iyak ko. Tinatanong ko na, ano nilook forward nyo? Siya nga po yung tinatanong niya. Di ako iyak kasi may mascara ako. Okay. Ano po, yun. Kasi, di ba po, nung last year po is napagdesisyonan na rin po namin na bumili ng bahay po namin. Yun. Isa po yun sa pinaka-nilook forward namin na na. bahay. As Ayusin. as early as now po, nandun na po kami sa pagpaplano kung paano po kami mag-iipon para mapaayos po yung bahay, ganyan. Ayun, paano po i-raise yung family. Mga ilang anak ba yung pinagpe-pray nyo? Kung pagkakaloob ni Lord, ilan yung... Maximum, si MJ po gusto dati 4. 4? Opo. Ikaw? 2 po yung gusto ko. Okay. So, nag-meet halfway po kami 3. Maglapit na po kami sa 30s, baka 2 or 1 na lang. Yun. Basta magkaroon. Opo. Gusto po namin baby girl, may pangalan na po Baby kami. girl agad ang gusto nyo. Opo. First baby gusto nyo, girl. Opo, may pangalan na rin po yung mga magiging anak namin, ganyan. Grabe naman din yung pagpaplano ninyo, no? Ganyan po, mahilig po kami ng mga deep conversations po na ngayon pa lang po pag-uusapan na po namin kung paano namin didisiplinahin yung magiging anak namin. Ganyan. So, yun yung mga nilook forward. Opo. Okay. Madami, ate. Kasi magagawa na po namin lahat ng gusto namin together once Magkasama na kayo. magkasama na po kami. Tama, nandun na yung blessings kasi kapag sabi nga pag kinasal na kayo and magkaroon na ng blessings ni Lord, all the rest will follow. Totoo naman yung magiging magaan na for both of you yung pagsasama despite of the challenges. Syempre, kung sinabi magaan, hindi naman tayo excuse sa mga problema sa buhay. Okay. Pero syempre, dahil dalawa na kayo, mas magiging magaan na pagtutulungan nyo yung mga pagsubok na yun. So, okay, mabilis na to. Ilang questions na lang yung tumatakbo sa isip Ikaw lang, ko. nag-enjoy po kami. Nag-enjoy kayo. Sige, next question naman. Sige. Kung meron things to improve or character ni Just that she could improve more, ano yun? Si Adrian parang may checklist. May checklist ka ba pag ako? Checklist sa akin. Hindi, joke lang ako. Parang ano lang, sa ngayon siguro nakikita ko, and that is siguro yung madami eh. O, diba? She could improve more once she becomes your wife. Yung yung part lang na nangungulit siya, ganun. Basta nangungulit. Masabi yung perfect ko kasi. Hindi nangungulit, parang kasi, may part sa akin na na pagka, minsan naggalit.
may part na makulit nagagalit si ako. Jazz. Nangungulit siya. Don't, yun nga, nakikita ko yun as ano lang naman. Nagiging annoying yung kulit niya. Sa akin, ang dating lang sa akin, parang, I need space muna, ganun. Pero, ganun siya po yata kasi, talaga kami mga babae. ayun, parang minsan gusto ko din na ginaganon na ano. Papilit ka din, kunyari. Papilit ka lang eh. Okay. Hindi, pero yun lang, parang may times kasi na gusto ko din po na, wait lang, ganun, ako muna. Pero, Pag ganon, gusto mo muna yung me time mo, sige, bumawi ka. So, what are the things or one thing pala that MJ could improve when he becomes your husband? One lang po at One lang, kasi pag dumami, baka hindi yung maikasan. So, tag-away na kayo dyan. hindi, siguro po Wala. yung masyado po siyang nagda-doubt sa sarili niya. Kasi, ayun. Self-doubt. Opo, kasi parang, syempre, pagdating sa marriage, di ba tayo, sabi nga po sa Bible tayo, mga babae is magpapasako po sa kanila. Ayun, gusto ko po siyang makita na confident po na maglilid sa pamilyang bubuin namin, Tama gano'n. naman, oo. Kasi ako po, mataas po yung tingin ko sa kanya. I mean, yung may tiwala po ko sa kanya. Pagka nakikita ko po siya nagsa-self-doubt, parang pinanghihinaan na rin po ako ng loob. Noted mo yun. Okay, so, self-doubt, wag bawasan mo na yung pagiging ganun mo. Kasi ikaw na nga naman yung head of the family. ito Diba? naman po. Ganun po yung, meron kasi on time talaga na parang, ganun yung feeling ko. Napipil mo. So ngayon, syempre, ibang chapter na ng buhay mo. So, dapat mas stronger, mas firmer ka na ngayon as a man of the house. So, si Jazz naman, babasa mo na yung makulit mo kapag gusto niya ng me time. Okay. So, things to improve. What about the things naman or attitude or character that you love each other? One lang dapat. Oo, One lang kasi mas madami doon. Oo. So, Pero ikaw one. naman, Mauna, one thing that you love about MJ that you wish na hindi magbago. Siguro as a man po, which is very rare sa mga lalaki, yung sobrang gentle niya po. Gentleman o gentle? Gentleman and gentle din po. Yung approach niya po palagi sa akin is gentle. Basta pag di po siya galit, pag di po siya naiirita sa akin, ang gentle niya po. It's okay, baby. Ganun po siya sa akin. Parang feeling ko tuloy, yung kausap niya is yung batang ako. Parang ganun yung pakiramdam. So, yung pagiging gentle. Apo, Kapag di gentle. siya galit. Apo. Ikaw, MJ, what's one thing you love about Just that you wish will never change? Siguro yung sobrang mapagmahal po siya sa kids. Actually, hindi lang naman sa kids, sa family. Siguro particular na lang talaga sa kids kasi as in, sobrang Pwede siya sa bata. kid-centric po siya. Kita nyo naman po siguro sa church eh. Oo. Lahat yung pamangkin niya, pagka ninang, ganyan. So, you're seeing her na sa mga future children nyo, magiging ganon si Jazz. Iyak na si MJ. Kasi yapin ka na sa akin. Kaya kayong ba? Yung mapagmahal sa bata. Oo. Ayun siya, ayun yung pinaka... Nagmamatch naman yung mga character ni Jazz kasi given na mapagpasensya siya. So, kailangan pag mahilig ka sa bata, mapagpasensya ka talaga kasi makukulit ang mga bata. Diba? Okay. So, ano pa ba? Ano pa yung mga things na gusto mong ma-discover kay Jazz? Discover. Siguro sa bahay. More on sa bahay. Kung paano since, i-manage yung bahay niyo. Ikaw naman, ano yung mga things na excited ka to discover about MJ? Siyempre, excited po kung ma-discover yung mga bagay na pinag-uusapan po namin ngayon. Kasi may mga salita po yan na someday pag daddy na ako, ganito ko sa kids, ganyan. Gusto ko pong makita kung talagang Legit. panindigan niya po yung mga sinasabi niya. Oo. Nakakatawa. Okay, so ito, dugtungan niyo. Patapos na to. Huling linya na to. So, I am blessed to have you because... No, iyak. Oo, I am blessed. muna? Oo, ikaw muna. Sige. I am blessed to have you because... I am blessed to have you because you feel the whole in my life. Kasi before parang hindi ako nakakapag
para hindi ko nakikita yung sarili ko na ngumingiti mag-isa pagka randomly. Ngayon kasi parang nakikita na ano ko na pagka naalala ko yung mga moments natin, yung mga napag-uusapan natin. Ngiti na ako ng gano'n. So, Nakiti na siyang mag-isa. delikado. Delikado na ngumingiti. Okay. So, okay. I am blessed. Kasi napapangiti na ikaw ni Jazz yung mga ganong bagay. Ikaw naman, I'm blessed to have you because I'm blessed to have you because I already have someone na alam kong palaging magiging sandalan ko. Lalo na sa, alam naman sa pag may mga family problems, doon ako sobrang mahina. And I'm blessed to have you because may kakampi na ako palagi. Kahit minsan ako yung nasa mali, pinaparamdam mo pa rin sa akin na kakampi mo ako kahit kinakorek mo. hanggang sa may ganun pala. Okay. So, yun na yun, guys. So, I hope meron tayong mga natutunan with our very random conversation, very random chats with this couple na was getting married a few months from now. A few months. So, talaga naman, a few months from now na lang talaga. So, ayun. So, congratulations. Best wishes. God bless you both. At cheers to more years of God's faithfulness and goodness to your life. Yay! And thank you everyone for watching A Day with Mommy Pretty. See you on our next episode. Bye!